Australia in Manila. It is an event organized by Manny Pacquiao. Tumatapang na ang mga kababayan natin dahil nang lumabas si Lisa at saka si Bongbong Marcos ay nakatikim sila ng boo. Next time, ang isigaw nyo, Marcos resign. Tang-ina! Sa kapal ng mukha ni Bongbong Marcos, after what he had done sa ASEAN, after na hindi niya ba protektahan ang ating mga exporters, after mag 59 pesos to $1 ang ating exchange rate, 59.13. Ano mo pinakakawawa dito sa administrasyon na to ng yung mga negosyante talaga, lalo na yung mga nag-i-import at nag-i-export. Deserve mabash ni Bongbong Marcos. Pag nakita niyo yan publicly, sigawan niyo, Marcos resign na. Direkta niyo na. Ang laki talaga ng difference ng tao between BBM and VP Sara. Ang lamya lagi pagdating kay BBM, walang rockstar vibes. True. I saw a post while BBM was on stage during ASEAN. Ang nakaproject sa screen is si PRRD. Did you see that, Miss Joey? Actually, nung tiningnan ko yung DDS yung ASEAN, DDS yung ASEAN. But if you're going to to search on the coverage of Malaysia, ang parang government media kasi nila na nagko-cover ng ganyang event is the RTM. Ang tawag sa Malaysia, RTM. Sa Pilipinas, RTVM di ba? Apparently, yung RTM, madaming errors dito sa coverage nila ng ASEAN Summit. Ngayon, yung natatawag nila yung presidente ng isang bansa na hindi naman yun yung name. At ang nagagamit nila ay yung name ng presidente na previously. Yung presidente before yung presidente na present. So parang hindi sila updated, ganyan. Nagagalit nga yung mga Malaysians kasi parang ano ba naman tong RTVM, nakakahiya kayo. Ganyan, parang sobrang sobrang idiot din naman na nagkakamali ka sa mga ganitong bagay. Ganon. So apparently, marami raw talagang errors. Pero yung video na lumabas of the ASEAN Championship. So nasakto nung time na umakyat si BBM, nasakto na pinapakita yung picture ni PRRD while he is on stage. Pero yung picture, hindi naman yun talaga hindi naman talaga yun malisyoso na or nagkamali na nailagay yung picture ni PRRD doon. Kasi ang daw noon is lahat ng picture nung turnover ng chairmanship, yun yung finlash. So ngayon, si PRRD, nung binigay sa kanya yung chairmanship, tapos na si PRRD, siya naman yung nag-transfer ng chairmanship to some other leader. Ayun. So kumbaga, part naman daw talaga ng script yun. Part naman daw talaga ng script yun. So ngayon, parang ang weird lang dyan is that, yun nga, yung pagkaakyat ni Bongbong Marcos, yung saktong-sakto talagang habang nasa stage siya, ang pinapakita si PRRD. So ito, tingin ko, hindi naman to error, pero ayun, pinaglaruan lang talaga ng tadhana si Bongbong Marcos na yung saktong-sakto na papaakit siya sa stage, ang lumalabas, picture ni PRRD. So, siya, minumulto siya ni PRRD. Kung mamamatay tao talaga si PRRD, sana namatay na sa war on drugs yung dalawa kong lalaking kapatid na adik. Tumigid sila noon at kasali sa 1 million na sumuko. Ngayon, bumalik na naman sila. Laki ng problems talaga. Yung mga projects ni PRRD sa Davao City ang makakabasag ng mga accusation ng mga DDH. Correct! Kung mamamatay tao si PRRD, di sana pinagpapatay niya na lahat ng bumalasuba sa kanya. Diba? Ganun naman kasimple. Gosh, nakakahiya sa 2026 na pala next host ASEAN Summit. Highlights yun ng mga chairmanship, sabi ni Jerk. Oo nga, oo. Proud ang mga loyalist dyan kasi naging chairman daw si BBM. Ibig sabihin daw, proud ang ASEAN sa kanya, mga syunga.
Tanga talaga ng mga BBM supporters, ano? Ramdam na yung, sabi ni Carlex, ramdam na yung bagsak na ekonomiya. Sa company namin, for example, twice na nagkaroon ng layoff. Ang nakakalungkot, biglaan at may next wave pa. Yung mga American companies, yung mga VA dyan, yung mga ano, ang dami kong nakakausap na nagre-retrench sila. Ayan, kasi hirap rin yung Amerika ngayon eh. Sobrang hirap sila eh. Dahil nag-shrink yung ano nila, market nila, dahil di ba kinakalaban nila yung China, ganyan. So yes, marami talagang ano, hindi talaga magandang ekonomiya ngayon. Kung hindi naman nag-traitor si BBM, hindi naman weird sana ang video eh. Sabi ni AR, correct, sa totoo lang. Hindi siya big deal. Hindi siya big deal. Kaso kupal si BBM eh, di ba? So, ayan, ganun. Mantakin mong awayin mo China on the ASEAN stage. Tapos, after mag-press release ka, nagagawin mo lahat para mapapunta si Xi Jinping dito. May levels ng kademonyohan dito na kahit si Satanas bibili. True. Anong ina-expect ko sa chairmanship ng Pilipinas sa next ASEAN Summit? We're going to be a monumental failure gamit ang ASEAN stage. Tapos diba yung pinapress release ngayon na parang sa chairmanship niya, ifa-focus yung conflict sa South China Sea, ganyan-ganyan yung mga usapin doon, diba? Feeling ko, ang mangyayari, madaming mga hanas tong si BBM na hindi magugustuhan ng mga Southeast Asian siblings natin, yung mga kapatid natin na bansa. Pagkatas ayaw nilang madamay sa kabulshitan natin, i-isolate tayo. Ganyan yan. Sabi ni si Haya, I'm worried for next year. Do we even have the budget to host the ASEAN? Not to mention the safety pa. Ang tanong, Miss Joey, ganyan ba talaga noon na may big screen pa ganun? Parang wala naman noon. Sinadya nila, para nakakatawa si Bobo mo. I'm not so sure. Pero sa akin naman kasi hindi naman talaga big deal yan eh. Kung, tama yung nag-comment eh. Kung hindi traitor si BBM, hindi yan big deal. Hindi yan big deal, sa totoo lang. Ano lang talaga, weird lang talaga na parang, nagkataon na sakto-sakto. Pag-akyat ni BBM sa stage, nag-flash yung picture ni PRRD. Grabe, uhaw na uhaw yung mga Pilipino kay PRRD, no? Sana mapauwi na siya. Totoo po ba na tumanggi si BBM sa 0% US tariff according to Presidential Assistant Frederick Go? Sabi ni Benji Tennyson, masyado lang, hindi ako makapaniwala dito. Sabi ko, tama ba yung pagkakaintindi ko dito? PH opted out of tariff perks to shield local sectors. Sabi ng Palas. Simula na tayo sa chismisan natin at marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. Kasi, okay, ang nangyari, di ba meron ngang ASEAN ngayon, may summit nga ngayon sa Malaysia. So ngayon, ang nangyari, yung 3 ASEAN countries, I think, anong bansa to? Malaysia, Cambodia, and Thailand. Meron na silang 0% tariff scheme for selected goods for Malaysia, Cambodia, and Thailand. Okay? Di ba before across the board, matataas yung mga tariff dyan di ba? So ngayon, itong Malaysia, Cambodia, and Thailand, they were able to negotiate and zero out the tariff imposition in their country. So ibig sabihin, yung certain products ng Thailand, Malaysia, and Cambodia can go to the US and stay competitive. And stay competitive kasi they do not have to pay tariff to the US government. So ngayon, syempre, diba, lahat tayo napaisip. Ano nangyari sa atin? Ba't tayo 19 versus 1%? Diba? Ba't tayo hindi natin nagawa to? Akala ko ba tough negotiators tong si BBM? Putang inang yan. Akala ko ba tough negotiator si BBM? So ngayon, hindi ko maintindihan tong article na to. But it sounds like yung sinasabi ni Benji. Yung ba ibig sabihin, tinanggihan? PH opted out US tariff perks to shield local sectors. What is the meaning of this? Ayan. Malacanang said Wednesday the Philippines was not left out of the United States' latest 0% tariff concession for select Southeast Asian countries, saying the government opted out to protect key domestic sectors from being fully open to foreign competition. If we remember it correctly, one of the condition of 19 versus 1 is that it's going to be free trade.
It's not even part of the conversation. Kasi sabi na, opted out to key domestic sectors from being fully open to foreign competition. Eh, yung 1901, di ba, part na nun yung open market na yung Philippines sa Amerika. What exactly do you really want to protect? Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, in a statement released by Palace Press Officer Claire Castro, said Marcos administration chose to prioritize food security and local producers over rapid market liberalization. Naalala nyo yung nung nagne-negotiate ng tariff with the US, isa sa mga condition ni Trump is basically to open the Philippine market to American products. Walang limitation yun eh. Hindi ko naiintindihan to na parang, anong sinasabi nyong ayaw nyo ng rapid market liberalization? Eh yung 1901 part nga nun is yung liberalized na access ng Amerika sa Philippine market. We are trying to protect several industries in the Philippines such as rice, corn, sugar, and poultry. I do not understand. What do you mean? Paano nyo po protektahan? For example, yung 19 versus 1. Hindi ba mag-a-apply dyan yung tariff na 19 versus 1 sa corn? Kung kunwari, nagpadala ng corn, yung mag-e-export ang Amerika ng corn sa Pilipinas? May preferential rate ba yan? Sobrang kulang nitong mga information na pinagbibigay nila sa atin eh. And this is obviously a PR in order to make it appear na wala naman kaming ginagawang masama. Kaya hindi kami nag-zero tariff kasi pinoprotektahan lang namin yung mga kinembot dito sa Pilipinas. But, what exactly are you protecting? Hindi ba so, are they saying na yung 19 versus 1, hindi kasama tong rice, corn, sugar, and poultry? Eh, hindi naman yan yung terms nung 19 versus 1 eh. She clarified that only 2 ASEAN countries received preferential tariff treatment after agreeing to open 100% of their market to U.S. food, agriculture, and industrial products. Ano kayang proof nito? So, sinasabi nila, dahil protectionist yung Philippines, hindi tayo mabibigyan ng zero tariff rate. Nag-opt out tayo, mas pinili natin yung 19 versus 1. Tulungan nyo ako dito kasi di ko talaga naiintindihan. Putang ina, di ko talaga naiintindihan to. Alam mo yung parang deliberately nililito nila tayong lahat just to make it appear na they're doing something to protect the Filipino interest. Alam mo yon. Since lantaran ng korupsyon, sana mag-transition na lang tayo na flat rate tax like in Bible na 10% instead of progressive income tax na ang taas ng bawas pag malaki ang sahod. The Palace statement followed remarks from the Philippine Chamber of Commerce Industry expressing disappointment that Manila got no tariff break despite being one of Washington's closest allies in Southeast Asia. Totoo naman kasi supposedly dapat meron tayong leverage pumayag tayong magkaroon ng EDCA sites dito pagkatapos hindi natin magamit yon to our advantage. Diba? US President Donald Trump has reported approve a 0% tariff scheme for selected goods from Malaysia, Cambodia, Thailand, and a move formalized during the just concluded ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia. Trump previously announced steep tariff after affecting nearly all goods imported. Ito yung sinasabi ko, tingnan nyo tingnan yung contradiction nitong article na to. Trump previously announced steep tariffs affecting nearly all goods imported from nearly all countries, including the Philippines, which was set to receive a 20% tariff, 3% higher than the 17% initially planned to be imposed on Manila. Marcos met with Trump in the US in July and managed to bring down the rate to 19% starting in August. All goods imported nearly from all countries, including the Philippines. So I don't understand yung sinasabi nila pinoproteksyon na nila ang rice, corn, sugar, and poultry. Hindi yan kasali? Paano exactly mapoproteksyonan yung rice, corn, sugar, and poultry sa 19 versus 1? Sabi ni strictly under duress, opted out. Anong kaputang inahan yan? Baka left out ka mo. Kasi nga naman, alam ng US na tutuwad yung admin na ito regardless gaano kaliit yung favor na gagawin ng US para sa bansang ito. Yes. True.